Bago ko sabihin sa inyo kung magkano nga ba aabutin, magkano yung project cost ng isang small, yung mga straight lang na mga 2.5 to 3 meters na small yet elegant na modular kitchen cabinet. Gusto ko muna ipakita sa inyo yung iba't ibang materyales, magkano yung materyales, at kung paano nga ba ginagawa ang isang modular kitchen cabinet dito sa Edanios sa video na to. Kaya naman, let's go! Malalaman nyo rin dito kung bakit nga ba kailangan sa amin kayo magpagawa at hindi sa iba. Dahil hindi naman kami dito nagbebenta ng isang simpleng box lang. Box lang yan, napakadaling gawin yan. Box lang yan. Pero ang binebenta namin sa dito is yung commitment namin. Yung commitment ng buong team ng Edanios to deliver a quality, elegant, modular kitchen cabinet. Sabi nga nila, ang pangarap mong kitchen. Unang-una mga katulano, ang gamit namin boards dito sa Edanios ay melamine boards. Okay, double face yan, puti dito, puti dito. Ganyan ka-quality yung board namin. At nagre-range yung melamine board na binibili namin ng 2,200 to 2,700 pesos. At syempre, kinakat namin yung 4x8 na melamine board sa aming CNC para ma-panel siya ng ganito. CNC yung gamit naming main cutting machine namin para at least unang-una sa lahat, pag CNC ang gamit nyo, ang gamit ng isang shop, unang-una, mas accurate. Pangalawa, mas mabilis. Okay, sabihin man nila na mas mabilis ang panel, so may panels so kami. Okay, may panels din naman kami. Pero para sa akin, mas mabilis pa rin yung CNC kasi robot yun eh. Accurate na yun. Tapos, yung robot hindi naman nagre-reklamo. So, trabaho lang siya ng trabaho. So, habang may ginagawa lahat ng boys dito, nagtatrabaho siya, nagkakat siya ng panels. Kaya para sa akin, mas mabilis ang CNC. Pangatlo, no cheap out. Walang ka-cheap out, cheap out. Yung nakikita nyo mga basag-basag sa gilid sa ibang shop, wala sa amin yun. Kasi nga, gamit namin CNC. Mas accurate, mas maganda, mas mabilis, mas efficient. At pang-apat, syempre, mas social. Mas maganda yung cut niya. As in, super straight, malinis na malinis. Pag malinis na malinis ang cut, malalagyan namin ng edging ng mas malinis at ma-assemble namin ng mas maayos. CNC, 100%. 100% CNC. Ayaw ba ako nito? Papatong ako sa ibabaw. Mamaya. At once makat na nung CNC namin yung lahat ng boards na kailangan sa isang project, ino-organize namin yung mga panels using our special number coding. But may special number coding kami kasi minsan nagsasabay-sabay 3 to 4 projects sa isang shop, sa isang project. So pag nag-mix-mix lahat ng panels, sobrang dami niya, malilito na talaga yung workers namin, malilito lahat ng mga craftsmen namin. So kailangan meron kaming special number coding dito sa Edanios para mas organize lahat ng panels namin. Naka-organize lang into racks. Doors, okay, pinto ng cabinet. Sobrang mahalaga sa amin na pinto ng cabinet. Iniingatan namin to para talaga tong baby para sa amin, ano. At sa pagpipinto, naglalaminate kami ng boards. Sa setup namin ngayon dito sa Edanios, isang board na nilalaminate namin, din sinasalang na namin sa CNC. Again, para walang chip out, mas malinis yung cut. Ang ginagamit namin brand ng laminate is New Mica. Nagre-range yung isang 4x8 sheet ng New Mica na laminate. 2,200 to 2,500. Kung ito-total mo yung isang board, lalagyan mo ng laminate, yung isang board nagkokos na agad ng 5,000 to 5,500 pesos. Ganyan ka-quality yung materials na ginagamit namin dito sa Edanios para sa pangarap mong kitchen. Okay. So once na-assemble na yung mga modules namin, itong mga modules na to, itong isang box na to, yan, itong isang box na to, isang module ang tawag namin dyan. Kaya modular siya. Yun, kaya yung modular yung tawag niya. Yung isang module na kukonfigure mo into different build, yun yung modular. It doesn't matter kung anong materials ang ginamit. Ang module talaga, isang module na to, pag kinombine mo, tapos i-reconfigure mo sa iba, that's modular. For me, that's modular. Okay, once na-assemble na,
i-dry fit namin yan dito sa shop. Doon sa actual na bid na talaga kung L siya, L namin siya, kung straight lang siya, naka-straight lang siya. I-dry fit namin lahat ng pinto para sure kami bago kami dumating sa site, wala nang problema. Kung magka-problema man, ay sobrang minimal na lang. Once sa dry fit na namin at alam namin wala nang problema, i-reassemble namin siya and then i-flat pack namin, babalutin namin yung mga panels na nakagrupo into module. And then, sakay na sa aming delivery van. Wala kaming van, naranta lang ako sa Transportify. Okay. Basta sakay na sa aming sasakyan and then i-deliver na sa site. Okay, sa install. Pag-install, ang problema lagi namin sa install is pader, okay? Pero ginagawa namin lahat ng aming makakaya para ma-install ng tama, ng maayos ang cabinet. It doesn't matter kung buntis yung pader, kung tagilid yung pader, kami nang bahala doon. Basta at the end of the day, ma-install namin siya ng maayos and 100% guarantee yan, okay? Ipapangako sa inyo na ma-install namin ng maayos ang cabinet na binili nyo sa amin kahit pangit pa yung pader. Unfortunately, wala namang perfectong pader kaya problema na namin yun. With all expenses considered, material cost, labor cost, lahat, yung 2.5 meters to 3 meters na kitchen, glossy white finish, kasama na ang countertop no, na premium quartz, plus bibigyan kita ng libre na dalawang wire basket at isang cutlery tray, nagkakahalaga yan ng 190,000 to 210,000. Kaya naman kung may budget ka, pum-PM ka na, i-message mo na kami at mag-uusap tayo tungkol dyan sa project mo. Kaya naman kung naghahanap ka ng isang legit na modular cabinet maker, yung hindi kay iskamen, yung hindi sasakit ang ulo mo, pinapangako ko sa iyo, Edanios lang yung hinahanap mo. Lahat ng contact details ng Edanios nasa description ng video na to. So send us a message. Let's go!